Yung Number pangatlo. 2, F-16S. Ito, mas maangas to. Ang Philippine Air Force ay sinasabing interesado sa pagitan ng 12 hanggang 16 na mga mandirigma. Naiulat na ilang buwan na ang nakalipas na ang United States ay nagbigay na ng pag-aproba para sa Pilipinas na bumili ng bago at gumamit ng mga F-16 mula. So, kumustas noise spectator? So, ngayong araw ay manonood tayo or aalamin natin kung ano nga ba ang paparating na bagong armas ng Pilipinas ngayong taong 2024. So, ang video ito ay mula kay Eco, no? At meron itong pamagat na paparating na bagong armas ng Pilipinas 2024. Kaalaman by Eco. So, yun, bago natin simulan, inaanyayahan ko kayo na suportahan si paring Eco. Nakikipare. Si Eco, yung link ng video na ito ay nasa description box below. At kung trip nyo naman ang mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, syempre, huwag nyo rin kalimutang i-subscribe ang YouTube channel natin, Noise Spectator. So, yun lang naman. Panoorin natin to kasi curious din ako kung ano na nga ba yung status natin or ano na nga ba yung mga plano ng bansa natin para sa kung sakaling may parating nga na mga digmaan or whatsoever. So yun lang, hindi na natin ito patatagalin ba? Simulan na natin. Paparating na bagong armas ng Pilipinas 2024. Simulan. Sa pagpasok ng panibagong taon, kapansin-pansin na ang Pilipinas ay patuloy na nagpapalakas at Yun. nagpapadami ng armas. Dapat lang. Ang Armed Forces of the Philippines or AFP ay masasabing hindi mayaman sa pera sa pinakamainam na panahon. Pero patuloy pa din na umuunlad sa umagitan ng isang programa na ang Modernization Program na may suporta at panghihingkayat ng ating mga dati at Pangulo ngayon ng Pilipinas. Grabe, no? Ang modernization ay isang lumalagong pangangailangan sa loob ng Pilipinas at marami pang taon. Ang angas din sa atin na ba to? Maangas din yung itsura niya. Anong rides to? Rides. Upang mai-renew ang mga Sports luma plane. at hindi na ginagamit ng mga sasakyang pandagat, sasakyang panghimpapawid ng militar at kagamitan ng hukbo. Ayos Na ang yun, ilan ay nagsimula pa noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pagpapalakas na ito at pagbabadami ng armas ay makakatulong sa proteksyon at Grabe, Gatling gun yan, di ba? Rapid talaga yan. seguridad ng Pilipinas. Sa Tama. video na ito, ating tatalakayin ang mga paparating na bagong armas ng Pilipinas ngayong 2024. Yun, asan yun? Patingin. 2024. Yun, patingin. Number Angas, 5, Squad Rocket Launcher. Parang mga nasa movie to eh. Ito yung ginamit sa Mista, di ba? Ang Rocket Philippine launcher. Navy ay nasa proseso ng pagkuha ng mga Oh. rocket profile grenade launcher para sa Philippine Marine Corps. Ito ay para pahusayin ang firepower ng puwersa para sa bawat isa sa Maritime Rifle Squad nito. Habang pinapalitan din ang mga tumatanda ng asset tulad ng M67 90mm recoilless rifle na naging hindi na gaanong epektibo at masyado Bali, papalitan na siya kasi parang outdated na. Parang ganun. mabigat para sa rifle unit na dalhin sa paligid at Mabigat hindi din. na efficient para sa mga modernong digmaan. Tama. Ang proyekto na tinatawag na Squad Rocket Launcher Like Acquisition Project ng Philippine Navy ay kinuha sa ngalan ng Philippine Marine Corps at isa sa Horizon 2 Phase Priority Project ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program Ang laki, na oh. naprubahan in principle Sus, matamaan ka nito ba? Goodbye talaga. Parang super lolo to eh. Goodbye, Earth. dating Pangulong President Duterte noong Hunyo 2018. Ang pagkakaroon ng rocket launcher ay nagbibigay daan din ng isang rifle squad na makisali sa mga light armored vehicle gamit ang anti-tank munition at pasabugin Buti hindi umiinit yan, ano, kung sakaling lalabas na yung bala. kahit ang mga konkretong instruktura gamit ang mga thermobaric rounds. Number 2, Bell 412. Helicopter naman ngayon. Isa pang proyekto na kasama sa pinakabagong Department of National Defense ang ulat sa pagsubaybay sa pagkuha noong ika-4 ng Enero 2024. Kasama ang mga karagdagang utility helicopter or ang Bell 412 Acquisition Project ng Philippine Air Force. Subaru. Ang ulat ay Parang sasakyan lang eh, Subaru. nagpahiwatig ng isang Notice of Award na inilabas ng Department of National Defense noong September 15, 2023. Okay. Na ang nasa loob ang tansyang hanay ng petsa na nakasaad ng aming pahina ang pagkukunan ng extension. Walang binanggit kung sino ang tumanggap ng parangal. Ngunit nasa proyekto na tinukoy ang isang opisyal na dokumento bilang Bell 412 EPX. Lumalabas na ito ay ginawad sa alinman ng Bell Helicopters,
Ano kayang specialty nito? o sa nag-iisang tagagawa ng Bell 412 EPX variant na sa Japan Subaru Anti-missile? Corporation. Ang Bell 412 ay isang utility helicopter ng pamilya ng Huey na ginawa ng Bell Helicopter. Ito ay isang pag-unlad ng Bell 212 na ang pangunahing pagkakaiba ay ang pinagsama-samang apat na talim ng pangunahing rotor. Di ba yan anti-missile? Number 3, Hermes Anong specialty kaya, no? 900. Hermes 900. Isa pang proyekto na na-update ng pinakabago ng Department of National Defense ang ulat ng pagsubaybay sa pagkuha ng petsang Enero 4, 2024 ay ang Unmanned Aerial Systems, Level 3 Lot 2 Electronic Warfare System para sa Hermes 900 Acquisition Program ng Hukbong Panghimpapawid ng Pilipinas. Ayon sa ulat, inilabas ng Department of National Defense ang abiso ng award noong Hulyo 5, 2023. Bagamat walang binanggit na ginawa ng nanalong proponent at Maangas din siya. Cool niya tingnan. indikasyon ng pirmahan na ang kontrata. Nauna namang naibanggit ang maaaring magkaroon ng LVIT system ay ang isa sa Department of National Defense ay makipag-ayos. Isinaalang-ala ang proyekto na ito na kinukuha sa pamamagitan ng direct negotiation. Ang LVIT system ay ginawa at ibinigay ng Hermes 900 UAVs para sa Philippine Air Force Sana at may all. electronic warfare system na tugma sa Forca Aérea Brasileira 7810. Ano kaya yan? Hermes 900. Okay. Yan yung Number pangatlo. 2, F-16S. Ito, mas maangas to. F-16S. Ang ambasador ng Pilipinas sa US na si Jose Manuel ay kinumpirma ni Romualdez sa isang panayam ng One News na ang Denmark ay third party ng F-16 source na ang Pilipinas ay tumitingin na. Bagamat tuwing sa batas sa pagkuha ay kailangan upang payagan ang pagbili ng modernong gamit na material. Ang Philippine Air Force ay sinasabing interesado sa pagitan ng 12 hanggang 16 na mga mandirigma. Naiulat na ilang buwan na ang nakalipas na ang United States ay nagbigay na ng pag-aproba para sa Pilipinas na bumili ng bago at gumamit ng mga F-16 mula Maangas din to, men, no? Ito yung pinaka-solid. Well, pang dalawa na to, or pangalawa. sa United So, States at mula sa third-party sources kabilang ang Denmark. Bagamat ang Denmark ay may huling say kung ito ay handang ibenta sa Pilipinas. sana submarine yung Ang number 1. F-16A and B, ML Fighting Falcon ay orihinal na Block 5 to 10, F-16A and BS bago sila sumailalim sa NATO-wide mid-life upgrade na naging malapit sa kanilang kakayahan bilang mas bagong F-16C and D, Block 50 and 52. Bukod sa Pilipinas ay may iba pang bansa na kailam ang mga Danish na F-16 na ito ay ang Argentina na tumanggap ng 6 na aproba. Maangas talaga siyang tingnan, men. Magkano kaya yung isang piraso nito, ano? Baka ang bilhin naman 5 lang or 10. Dapat damihan, di ba? Kala mo may pera, eh. Nabilin ang mga ito at ang Ukraine na ang Denmark ay interesadong mag-abuloy ng ilang F-16 nito. At ang nangunguna sa ating listahan, number Yun. 1, dalawang landing platform dock. Barko. Maangas din yan, men. Landing Nakatakdang platform dock. magsagawa ang Indonesian shipbuilder ng Kapag nakabili na tayo nito, bato nyo agad yan sa West Philippine Sea. PT PAL ang Ken Angas, Laying oh. Ceremony para sa unang bagong 124mm landing platform dock para sa Philippine Navy. Ito ay sa darating na Lunes, Enero 22, 2024. Wow. Ayon sa mga mapagkukunan sa Indonesia. Sa ngayon, ang hukbong dagat ng Pilipinas ay hindi nag-anunsyo ng isang pangalan. Ngunit ito ay malamang ay ipangalan sa isang Pilipinong lalawigan batay sa pangalan ng hukbong dagat ng Pilipinas at mga pamantayan sa pag-uuri noong 2016. Inaasahan na ang Philippine Navy ay paghatid ng dalawang Yan parang isda, men. Or parang ano ng babae. Kita nyo yan. Parang lang naman. bagong 124mm landing platform docks na nakuha sa ilalim ng landing dock acquisition project nito sa ilalim ng Horizon 2 phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program na sumasaklaw sa taong 2018 hanggang 2022. Yun lang. At ilan lamang yan sa mga impormasyon patungkol sa mga paparating na bagong armas ng Pilipinas ngayong 2024. Okay. So maraming salamat. Ang nagustuhan ko dun sa sa 5 yun ay yung number 2 at saka itong number 1. Yung F-16 at saka itong
duck, anong tawag do'n, nakalimutan ko. Basta 'yun yung number 1 at number 2. Well, gusto ko rin naman yung iba, pero kumbaga, sa palakasan ba or whatsoever or sa use niya. Pero okay lang din naman 'yun, need din naman natin yung iba, 'di ba? Siguro hindi lang natin alam kung paano 'yun, ino-operate or whatsoever. So, 'yun lang, ang angas, 'yun, Echo, subscribe niyo 'yan, link nasa description box below. Tapos 'yun, sana nga 'no, makabili na tayo ng marami pa para wala lang, para meron naman tayong ma-flex sa buong mundo ba, para medyo mangatog naman yung tuhod nila na meron na tayong nai-flex. Uy, sabi yung Pilipinas meron na silang ano, defense. Wala pa nga tayong nuclear, 'di ba? So 'yun lang, at least, meron tayong news dito. Nag-provide naman si Echo ng ano dito, sources niya, nasa comment section niya. Check niyo na lang yung sources ng videong ito. Yung naku-curious din ako dun sa tawag ng helicopter na 'yun, nakalimutan ko. Ano kaya 'yun, may anong specialty na meron 'yun? Curious lang din ako. So 'yun lang, kayo comment down below kung medyo ano ba kayo diyan or naliliitan pa ba kayo or at least meron, comment down below. Tapos 'yun lang, kita-kits sa susunod nating video, maghahanap ulit tayo ng about sa mga ganitong video. So again, maraming salamat Echo sa video mo, ang lupit. Tapos 'yun lang, kita-kits sa susunod nating video guys. Bago kayo umalis sa ating channel ay huwag niyo na rin kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated kung meron tayong mga bagong reaction video gaya nito. So 'yun lang, maraming salamat sa panonood. I'm out.